Matapos ang halos kalahating taon ng ceasefire, sunod-sunod na maikwento ng AFP at NPA. Matindi ang pagsasanay ng mga sundalo na pinapaulanan pa ng bala. Saksi si Chino Gaston. Ganito nagsasanay ang militar ngayong may all-out war na sila laban sa CPP New People's Army. Sa eksklusibong access ng GMA News sa training, aktwal na palang pinauulanan ng bala ang mga nagsasanay. Yung pagiging kalmado ng ating mga tropa on how to react on each scenario na naka-prepare dito sa training na ito. Maging ang ibang sundalo sa Mindanao, handa rin daw lalo't kompleto ang kanilang mga gamit. Kabilang ang bagong Remington R4 rifle na ipinalit sa M16 na 1960s pa idinisenyo. Mas maganda ito, sir. Bakit? Kasi mas malakas tapos medyo mas magaan siya. Agresibo na rin ng NPA kung paniniwalaan ng alegasyong sila ang nanunog ng mga sasakyan at construction equipment na ito sa Talakag, Bukidnon. Tinangay pa ng 200 miyembro umano nila ang ibang sasakyan at gamit ng construction company. Pinatay rin daw ang residenteng si Lito Atoy at binihag si PO2 Jerome Natividad. Bandido raw kasi si Atoy ayon sa isang nagpapakilalang si Ka Emil ng NPA Northern Mindanao. Sa Itogon, Benguet naman, 2 truck ng Philex Mining Corporation ang sinilaban ng nagpakilala ring NPA. Nang sumaklolo ang PNP, may nakita pang placard na may nakasulat na NPA checkpoint. Hiling ngayon ng mga sibilyan sa ilang lugar na may NPA, huwag sila idamay. Iyon ang palagi. Nadadamay ang mga sibilyan. Mas lalo nilang katakutan yung mawala sila ng mga pagkain. Pero sa Pagadian City, 2 pamilya nang lumikas matapos magkainkwentro ang militar at NPA. Sabi ng AFP, mga rebelde lang ang tatargetin at di mga sibilyan. Sisiguruhin po natin na tanging ang mga bahagi lamang ng meron tayong military targets, yun lamang po ang ating papasukin. Wala pong indiscriminate firing, wala pong indiscriminate using of artillery pieces. Kinundena ng CPP ang pagtapos sa peace talks ng Pangulo na anilay tila nagwawala. Sabi naman ng political arm ng CPP na NDFP, hindi nila tinatanggap ang pagkansela sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG sa email na hindi raw makatwiran. Dapat daw sa National Executive Committee ng NDFP ito ipinadala sa pamamagitan ng Koreo. Wala rin daw sapat na dahilan para tapusin ang peace talks matapos ang matagumpay na third round dito sa Rome, Italy. Tumanggi munang magkomento ang GRP Peace Panel habang tuloy ang pakikipag-ugnayan sa parehong panig ng Royal Norwegian Government bilang third-party facilitator sa negosasyon. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi.